Hi! Isang magandang araw mga boss amo. Ano ang gagawin mo pag napadaan ka sa teritoryo ng mga aspin? Ano-ano kaya ang pasabog ni Rodel? English tayo ngayon ha? Ano? Yes, Ano kaya ang reaksyon ni na Asmus, Lakandula at Diwata nung nilagyan sila ng leash? Okay, tagapulot ko ng pupo, si Marimar, oh. Oh, tinitinan lang, oh. At higit sa lahat ay ano ang update kay Bel? Iyan at marami pang iba ang kwento ng Supero para sa inyo ngayong araw. Dahil nga panay na ang ulan dito sa aming lugar, ay kailangan na rin naming mag-grass cutter. Ang pagpapanatili ng maikling damo ay makakatulong para ang mga palaka ay maiwasan sa pagdami sa aming lugar. May nagpapabigay. Isa lang. Ay, isa lang ba? Rodel. Uy, thank you po sa nagbigay. Oh, May panggas. may panggas. May nagpapabigay niyan. Yung isang follower natin ang nagbigay niyan, sabi niya, may konting kita daw siya sa bar. Meron siyang bar eh. Kumita daw siya ng konti, nanonood siya sa atin. Yan lang daw nakayanan niya. Sabi ko, sige, wala nang problema. Hindi naman kami tumatanggi ng kahit anong blessings. Nagpasalamat ako. Kaya dapat kayo magpasalamat din. Ayaw niya magpakilala eh. So, salamat po, madam. Ganun na lang. Salamat po, madam, sa pagbigay kay Manuel Rojas. So, maraming salamat po sa iyo, madam. May pambili na po kami ng ulam ngayong tanghali. Yan. Salamat. Oh. Salamat, madam. May panggas na ako. Empty na yung motor na ito. Yan. Okay. Taga saan po kayo? At makapag-bar. Ate Janet, social ka ha? Yung pangbatak mo, Supero leash pa ha? Wala yung pantali ko dito, sir eh. Okay. Natapos na yung pinagawa kong playing area ni Lakan, Diwata, Asmus. Sila Lapu-Lapu kasi noon dito naglalaro eh, sa kabila. Kasi marami sila, no? Ano lang to, mga used materials. Ito yung materials nung dati kong kennel, ni-repurpose natin. Lalabas namin ngayon si Lakandula, Asmus at Diwata. Tinuturuan na rin namin agad sa leash, no? Para hindi kami mahirapan paglaki. Gaya nito, sumusunod sa leash, oh. Walang takot. Tama? Hysterical, di ba? Okay lang yan. At least kahit paano, nasasanay na silang nasasakal sa leeg, di ba? Oh. Okay, so ganun lang. Okay, tinan nyo. Nakikita nyo kung sinong dominant, di ba? Dominant si Asmus. Actually, marami akong video clips na si Asmus ang dominant kaysa kay Lakandula. Anong importance itong playpen na to, no? Narinig nyo yun? Tumunog pa yung pagkakagat niya. Ang importance ng playpen na to ay yung morning sun. Nakikita nyo, no? Nandun ang sun. And then nakikita nyo dito. Kita nyo yun, no? Kita nyo yun? Ang tapang nitong dalawang forest dog. Ang importansya nitong sinag ng araw na to sa katawan ng mga aso ay para sa bone development to. Lalo na si Lakan. Kailangan meron siyang enough sunlight para ma-absorb ng katawan niya yung calcium. Kasi di ba nakita nyo mukhang flat foot si Lakan and then yung paa niya sa likod ay mahina. So yun ang kailangan. Kaya hindi lang basta dapat magandang pakain dahil kahit na magandang pakain mo, kahit na may calcium yung pakain mo, kung wala namang vitamin D from the sun, hindi ma-absorb ng katawan ng aso yung calcium. Okay, kaya ito talagang inihabol ko sa kanila na ipagawa para magandang development ng buto nila. Binili ko to sa Shopee. Ang tawag dito ay jute sack. Bango ah. Ano to? Kakao? Ano amoy? Coffee. Coffee. Oo. Michael, kabit natin. Yung Supero leash, iba-ibang purpose eh. Pwedeng isabit yung mga laruan. Pwedeng panghila ng basurahan. Oo, pag gusto mo magbigti, pwede rin yan. Simula na. Yan. Sige, yan mo. Itali mo na. Sino talo?
So ito si Antonio, no? Napapansin niyo siguro sa mga videos namin for the past 2 weeks, meron siyang skin problem. Wala namang sugat. Oh, yan, makita nyo, walang sugat, di ba? Parang mga kagat-kagat. So ito, ang duda ko dito, kagat ng garapata, no? Nakinamot niya, kaya nagkaganyan, gaya nito. So yan. Magkabila yan, ha? Ito pa, kabila. Meron din. Ayan, oh. Oh, kita nyo yan. Okay, mamaya i-reveal namin sa inyo kung anong treatment ang ginawa namin. So si Star-Lord, ganun din, no? Ayan, nagsimula na rin, no? Naapektuhan din siya. Then, tinan niya yung kabila, wala, no? Mas naagapan namin yung pagkalat nung, kung garapata man yun, nagkalat yung garapata. At the same time, kung fungi yun, naiwasan namin. Ito naman si Belle, no? Si Belle ay merong Ehrlichia. 3 weeks na namin siyang ginagamot. At ito makikita nyo, yung kanyang paa. Ito, manas pa dito. Dito, manas pa. Hindi siya masyadong pilay dahil sa pagiging manas niya. Medyo okay na to. Mamaya papakita rin namin sa inyo yung medicines na pinapainom namin sa kanya. Maingat kami sa palaka, kaya bago kami magpakawala ng aso sa bigger playground, ay kailangan munang suriin ang bawat sulok ng farm. Ito naman si Bullet. Madalas tong may dandruff. Ayan, oh. Oh. Ayan, meron pang remnants eh. Pero hindi na fresh yan. Tuyo na yan. Ito yung bago na hotspot, no? Kahapon, madugo. Ang kulang na lang nito, virgin coconut oil. Kaya din kami hindi masyado nakapag-vlog noong mga previous days kasi marami akong pinagawa, no? Ito kung mapapansin nyo, dati itong steel matting, ngayon pinagawa ko na tubular. And then yung tubular, tatanggalin namin itong mga hollow blocks na to. Ang purpose is, yung mga maliliit na aso, halimbawa busy yung mga dog keepers, busy kami lahat, and then nandito sila. Tapos bigla silang hinabol or bigla nilang nakasagupay yung mga giants. Pwede silang lumusot dito. Tatakbo sila dito, then lulusot, mapupunta sila sa kabila. Hindi na sila mahabol ng mga giants. Kaya ganito pinagawa ko. Parang ito yung escape route nila every time na meron sila makakaalitan na giant. Yeah. At pagkatapos ko nga suriin ang mga aso kung may problema sa balat at may problema sa kalusugan, ay kailangan naming ipagpatuloy ang aming routine. At kung minsan mga boss amo, kung ang problema ng aso ko ay tungkol sa kalusugan, ay inaamin ko na name-mental block din ako. At kapag alam ko nang mame-mental block ako, ay kailangan ko nang ilakad ang mga aso ko. Dahil sa paglalakad ng aking mga aso, doon ako kumakalma at doon ako nakakapag-isip kung ano ang direksyon namin. Ho! Noong una ay nahihirapan akong pagsabayin ang mga problema at ang paglalakad ng mga aso ko. Ang problema ko noon ay meron na nga akong problema. Ay problema ko pa rin kung paano ko ilalakad ang mga aso ko. Dahil noong unang panahon, ang mga aso ko ay kinakaladkad ako. Kinakaladkad ako ng isang aso. Hindi ko sila mailakad kasi pag nakakita sila ng motor, ay babatukin nila ito. Takot din ako baka makadisgrasya sila ng bata sa daan. Kapag nakakita sila ng manok o pusa, ay takot din ako, baka kaladkarin nila ako. Oh, tinitinan lang, oh. Oh, oh. Iyan ang mga problema ko noong panahon na hindi pa ako marunong mag-packwalk. Ho! Ho! Tawa si Rodel. Hi guys. Okay, tagapulot ko ng pupo, si Marimar, oh. Ito rin ang isa sa mga problema ko noon. Ano ang gagawin ko kapag dumadaan ako sa teritoryo ng mga aspin? Ho! Hanggang tingin na lang kayo. Hindi pwedeng galawin yan. Masarap mag-packwalk ng aso. Marami kang makikilala at higit sa lahat ay maraming may inspire sa ginagawa mo.
Lagi kayong nagja-jogging dito? Oh! Hop! Ayos tayo ng ano. Hanggang dito lang tayo. Palengke na ba yan? Kaya baka hindi umabot ito pabalik Follower ka pala, ano? Eto, si John Wick. Sige. Boss, anong mga aso yan? Anong lahi? Alabay. Ayaw nga. Parang mga kung bisirong ba? Ang paglalakad ng aso ay hindi lamang para sa aso, para din ito sa akin at para din sa iyo at sa aso mo. Hoy, punta ka to mamaya. Hirap ng paahon Hi. Good, good. Tibok. At kapag pagod ka na, ibig sabihin pagod na rin ang mga aso mo. At sa estado na ito ay masasabi mo na ang problema ay problema lang. Huwag damdamin, may solusyon at lilipas din yan. Hi, morning. Tingnan si Rodel, alpha na alpha, Yun, 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 Seryoso, seryoso Okay, so ipapakita namin sa inyo kung paano ito yung Supero Raw Dog Food, beef and chicken yung gagamitin natin. Kasi ito yung pakain ko sa lahat ng aso ko. Kasi ito ay kumpleto yan, may meat, may laman loob, may manok, yun, may cartilages. Yung tatlo, si Lakan, Asmus at Diwata ay growing. Kailangan nila ng calcium. Kaya yung chicken soft bones content, tong beef chicken na to, ay makakatulong sa kanila ng malaki. Kung nagmamadali kayo, pwede kayong kumuha ng bowl na may tubig. Yan, tutubog nyo. Then, 15 minutes or 30 minutes, lalambot na yan. Kung hindi kayo nagmamadali, pwedeng walang tubig. Hayaan nyo lang na nasa tabi ng lababo or kung saan safe na hindi dadapuan ng langaw at hindi nakadirect sa sunlight, Bawal din tong i-microwave. Ang gagawin nyo lang, pagka natunaw na, pag lumambot na yung karne, isa-serve nyo lang sa mga aso nyo. Si Belle ay may Ehrlichia. Ginagamot namin siya ngayon. Gusto ko lang ipakita para yung mga future dog owners, alam nyo yung mga sinasagupan nyo na mga sakit, yung cost o yung gastos na pwede yung ma-incur sa aso nyo, Okay, so example, ito yung nireseta ni Doc Nicer. At the same time, shoutout pala kay 24/7 Veterinary Clinic, Pag may mga laboratory test ako na kailangan, si 24/7 yung tinatawag ko para sa laboratory test din, nagre-reseta siya. So, pumunta sila dito, kinuha na nila ng blood sample si Belle, at bumalik sila with the result and the reseta, Amazingly, si Belle ay Ehrlichia lang ang problema. Maganda yung kidney niya, maganda yung liver niya. Wala siya ibang sakit, Ehrlichia lang. Pero hindi ko nilalang yung Ehrlichia kasi yung Ehrlichia, pag hindi namin siya natutukan ng medication, mamamatay si Belle. So ito, may doxycycline. Yan, malakas siya sa doxy. Ito nga, right med na lang binili ko Dahil napakamahal ng doxycycline. Sa totoo lang, mga boss, mahal yan. Ito, prednisone, Meron tayo yan. Tapos meron tayong, ito daw, furosemide para mapaihi siya dahil si Belle ay manas, Itong doxycycline,
ito talaga yung pamuksa nung Ehrlichia sa katawan ni Belle. Then, meron tayong sambong, ano lang to, kidney support lang to, Liv52, para din sa liver, no, dahil marami siyang iniinom na gamot, kailangan suportahan yung liver niya. Nephrotec. Ito naman para sa kidney dahil nga marami siyang iniinom na gamot. Ito, tawa-tawa, pampataas ng platelet. Turning 3 weeks na kami ng gamutan. Dito lang sa gamot ang nagastos ko na nasa kulang-kulang 6,000 pesos sa 2 weeks. Laboratory and then blood test yan na ginawa ni 24/7. Nang ginastos ko doon, nasa 5,600. 6,000 plus 5,600, that's 11,600 pesos na. Ang nagagastos ko, and yet si Belle ay hindi pa magaling. Kaya kung kayo ay nag-iisip na mag-alaga ng aso, kasama sa risk yung sakit, kagaya ng Ehrlichia. Okay, halimbawa naman sabi, Melvin, dapat nag-brabecto ka na lang, ganyan, o kaya nag-next guard ka. Hindi naman magagaranti na pag nag-next guard ka or brabecto, hindi natatamaan ng Ehrlichia yung aso mo. Ganun pa rin. Kung yung garapata na kakagat sa aso mo ay infected ng Ehrlichia, may ipapasa pa rin niya sa aso mo yun. Kasi ang brabecto, papatayin lang niya yung mga garapata na nakadikit, yung sumisip-sip ng dugo sa aso mo. Pero, halimbawa, nakabrabecto si Pangarap, then biglang merong isang garapata na infected na malakas ang loob, bigla siyang kumagat kay Pangarap, may ipapasa pa rin niya yung Ehrlichia kay Pangarap kahit nakabrabecto siya. Marami naghahanap kay Buhawi Ito na si Buhawi, oh. Yan, si Buhawi. Oh. Marami naghahanap sa kanya, hindi madalas makita, pero nandito lang to, pakalat-kalat. Sobrang bilis niyan, sobrang liksi, oh. Kasing kulay niya si Lakandula. I'm with Chef Rodel. What's your name for today? Marimar. Ha? Si Marimar. Bakit Marimar? Kamukha ni Porgoso. Dapat Porgoso. Okay, I'm with Chef Rodel and he will make takal the foods. English tayo ngayon, ha? Yes, sir. Ano? Yes, I'm takal with your bowl. Okay, here's the food that we thaw. Can you check if it's soft already? Yes, sir. I'm ready. You're ready na? I'm ready. You're eat the dog. I'm ready to eat the dog. Ano ibig sabihin nun? Ready na kumain ng aso. Mali. Ang ibig sabihin nun, ready mo nang kainin yung aso. Laka, mababash ka. I will open it. Yan. To our viewers, make sure that all of the juices inside will not be wasted because that juices comprise the super raw dog food. Here's the beef and chicken. Rodel, takal mo dyan. That's for whom? The name of the dog at Diwata. Diwata. Okay. That's for? For the Asmus. For the Asmus. Okay. Mapapalaban ka ngayon sa Englishan boy. 200 grams, 200 grams. Okay. Kay Lakandula. How many for Lakandula? 500 grams. 500 gram? Grams. 500 gram. Okay. That's how many grams now? 200. Tamo, sakto. So, 200, 600 grams. Because our net weight is 600 grams. And this is 200, 200, then 200. Making it 600 grams, diba? Ibig sabihin, walang daya yung timbang natin. 600 grams talaga. Okay. This is a challenge of Salen. Ano pa? Laksan mo boses mo. Mekos na yan, minsan. English. Yan? English. More insan yan, more insan. Mekos na, more insan. Pagkaya. Lakandula. Okay, how many? 500. 500 na? Tapos Okay. kay Bell. How many? How many kay Bell? 300. Si Bell, kumakain siya talaga gabi. Pero dahil iinom siya ng gamot ng umaga, papakainin namin siya ngayong umaga para may laman yung tiyan niya. And then we will put garlic. Garlic? What did you say? Can you put your inside bowl? Damihan natin ng garlic ngayon. Daming challenge sa garapata. Okay. Ito. Lalahat ko na. Ito kay Lakan, no? Ito kay Bell. Then, we will mix, no? Then we will mix. And we will mix it. Okay. Napag. Okay na. Abot. Yan. Asmus.
Hey. Okay. Kayang-kaya nila pag ganito, no? Mabilis siyang kumain pag lusaw, no? Pakita mo. Ang daming fans, oh. Ang daming gustong kumain. Si Lacandula ay 7 kilos. 7 kilos na siya. Si Asmus ay 3 kilos. 3 kilos na ang timbang niya. Si Diwata ay 2 kilos. Kaya ito, kailangan ng tutok. Kaya namin pinaghiwalay. Dahil masiba ito eh. No, lagi yung nauubusan ito. Ayan. Babantayan mo lang kasi kakainin niya yung hindi niya pagkain. Tapos kailangan nalalagay ang kamay, no? Ito yan. Kailangan nalalagay ang kamay, no? Yung mga tuta nyo, sasanayin nyo na ilalagay yung kamay nyo sa pakainan para pag lumaki sila, hindi sila food aggressive. Yan, lalagay nyo ganyan. Lalagay nyo. Ito, lalo na to, kanggal. Pag ito nagkaroon ng food aggression, doon mo na kaya i-correcto. Talagang tatanggalan ka ng daliri nito, tsaka kamay. Yan, kaya kailangan ginaganyan. Okay? Ngayon, wala pang eye contact dahil masyado pa silang playful eh. Hindi pa. Pero ito, dapat to, dinidisiplina mo na. Yan, hindi dapat siyang kunin yan. Shh. Hindi dapat niya kainin yung hindi niya pagkain. Yan. Ay, tama yan, nang aaway, oh. Tama to, oh. Ganda ng temperament ito ni Asmus. Dominant to. Ha? Laki. Kasi mas malaki ito, yan. Yan. Ay. Ay. Tinatapik ko lang, ha, ginaganon ko lang, ha. Sabihin niyo sinasampal ko 'yung aso ko, ha. Ito, ito kailangan talaga. Dapat ganyan, oh, bata pa lang, oh. Yan, pinapakain na ganyan, oh. Ayan, oh. Psst. Ilan na yung pakain ni Lacandula? 5? Okay, 500 grams sa umaga ang pagkain ni Lacandula. Sa hapon 700 grams, kaya 1.2 kilos na siya. Okay, pwede na yan. Yung bandang uli, yan, pwede na nilang libutin yung bowl. Yan, para meron pa rin silang dog-to-dog interaction, di ba? Busog naman na eh. Pag maganda ang panahon, pag may araw, dito namin pinapakain yan sa labas. Under the morning sun, dahil yung dog food nila, maraming calcium to eh. Para diretso, pagkakain nila, pag na-absorb ng katawan nila, yung calcium na nandun sa pagkain, plus the sunlight, the vitamin D ng sun, ay ma-absorb ng katawan nila yung calcium. Therefore, mapupunta sa buto, okay? Mapupunta sa development ng bones nila, yung calcium na kinain nila. Without the vitamin D, yung calcium na kinain nila, ilalabas lang nila yon.
Okay. Gamot. 300 grams yung prepare namin. Ang Finor's feed ko lang ay 150 grams. Dalawang doxy. Tawa-tawa isa. Dalawa, no? Yung prednisone isa. So, ito lahat ang gamot ni Belle for this morning. Kaya tapon, no? Okay, good job. Para sa mga nagtatanong kung ano yung bagong shampoo namin, ang bagong shampoo ng mga aso ko ay yung Mycocide. Ang Mycocide ay antibacterial at antifungal. Bagay na bagay sa mga aso ko dahil ang aso ko ay laging nasa labas. Ibig sabihin, prone sila sa moisture, prone silang mabasa. At kapag laging basa ang aso mo, doon pwede mag-develop ng fungi. At dahil nga lagi silang nasa labas, ay prone din sila sa bakterya. At surprisingly, sa paggamit namin nito ay nakakapatay din siya ng garapata na nakadikit sa aso. Kaya naman nung nalaman ko na effective ang Mycocide ay pinalitan ko na ang shampoo namin at ito na ang magiging official shampoo namin dito sa Supero. May kamahalan siya kumpara sa ibang shampoo, ngunit kung ifa-factor in mo yung benefits niya na antifungal at antibacterial, ay sulit na din. Halimbawa, itong si White na matagal na siyang merong sugat dito sa bandang paa niya, na nung nilagyan namin ng Mycocide ay gumaling na at natuyo. Ang video na ito ay hindi sponsored. Natuwa lang talaga ako sa result. Iyon lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.